may kinakaharap na pagsubok, pero narito pa rin kami. Kasi naniniwala kami na ang salita mo ang kailangan namin. Naniniwala kami na ang comfort mo, at even yung presensya mo ang sagot sa lahat ng tanong namin. So this morning, hayaan mong maging basag kami sa harapan mo para tamaan kami ng salita mo. Holy Spirit, malaya kang gumalaw. In Jesus' name, amen. Alright, sige po. Palakpakan natin si Lord. Sorry pero okay lang ba? Patingin ako ng mga notebook. Ayan, note takers tayo. Sige, iPad, cellphone, bawal. Okay. Alright. So alam niyo po, sa dalawang Sunday po ni Rev John, paulit-ulit niya pong sinasabi ng isang taong may pabor mula sa Diyos, sila yung mga tao na kayang pumagitna sa Diyos at sa tao. Hello, lalo na po sa panahon na galit ang Diyos. Halimbawa po sa time ni Noah, siya po yung naging tagapamagitan para ma-save yung family niya. Alright? Sa time ni Abraham, siya yung malakas ang loob na nakipagtawaran kay Lord in an attempt to try to save Sodom and Gomorrah. But of course, alam po natin ang nangyari, tuluyang tinupok ni Lord ang Sodom at Gomorrah, but guess what? Yung kamag-anak po ni Abraham na taga Sodom at Gomorrah, sinave lang naman ni Lord. Okay lang po palakpakan natin si Lord. Alright? But listen to this. But you know what po? It's a kwento po ni Moses, iba po. Because the real thing here is that paano sa panahon na miski pamilya mo ang hindi ayos sa harapan ni Lord. Paano mo ngayon haharapin si Lord at lalakasan ng loob sabihin, Lord, sige na, pagbigyan mo na. Hello? Paano kung mismong kamag-anak mo ang pinakagusto ng patayin ni Lord, parusahan, kasi yung buhay nila talagang lumalaban sa Diyos? Paano kung yung mga taong pinagkatiwala sa'yo ni Lord na alagaan ay same na mga taong gusto nang tanggalin ni Lord ng buhay dahil galit siya, dahil sukdulan na yung kasamaan nila. This is a hard situation. Tama po ba? Ito po yung scenario ni Moses, and guess what? Moses against the mareklamong Israelita at mga hindi submissive na mga kapatid. Pero alam niyo po, katulad po ng mga nahuling nating mga kwento, even in that unfavorable situation, Moses found favor in the eyes of God. Alam niyo po kung bakit? We will find out this morning. So sino po ba si Moses? May picture po ako dyan, baka makasalubong niyo lang. At least maka-identify niyo po. Okay. Si Moses po ay tinawag ng Diyos para maging instrument niya to lead the people from slavery of Egypt. Tama po ba? By that time, 400 years na silang alipin. So ngayon, umiiyak na yung mga tao. Eventually, si Moses po ang naging sagot. Alright? At eventually, yung family niya, nakatuwang niya rin naman. Okay? However, along the way, sa paglakad nila papunta sa promised land, okay, dito na niya mararanasan ang napakapapangit na sitwasyon. Okay? Na kung saan lalabas ang pagiging mareklamo at mainipin ng mga Israelita, lalabas din ang pagiging insubmissive ng mga kapatid niya. So makikita po natin, meron po akong isang ikikwento sa inyo, na kung saan nung si Moses po ay nasa bundok, usually ilang araw po siya nasa bundok. Nakapag-hiking ka na ba ng 40 days? Si Moses umaabot ng 40 days. So by the time, ang tagal niyang bumaba, alam niyo po ba ang ginawa ng mga Israelita? Nag-create po sila ng golden calf. Okay? So may picture po tayo dyan. And you know what? Galit na galit po dyan si Lord. Okay? So, Exodus 32 verse 1, when the people saw that Moses was so long and coming down from the mountain, nakita nila ang tagal ni Moses, sabi nila, Aaron, kapatid po ito ni Moses, sabi niya, halika nga, gawa tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan na sasama sa atin. Kasi wala na tayong kasama. And guess what? Ang pinakaayaw po ni Lord sa lahat, idolatry. Yung gagawa ka ng image, so sasabihin mong ito si Lord, hindi. Hello? At alam niyo po ba, dahil po dito sa nangyaring ito, dalawang bagay po ang naging decision ni Lord. Number 1, sabi niya, papatayin ko na tong mga to. Ganong tindi yung galit niya. Sabi, Moses, pigilan mo ko. Papatayin ko na talaga tong mga to. Gusto niyong maniwala? Sige, verse 9 po. Sige po, verse 9, let's read. 1, 2, 3, fire. Mm-hmm. Grabe, sabi ni Moses, huwag mong pigilan, papatayin ko itong mga to.
mundo ng mga to, patayin ko na lang kaya ngayon mismo. Tapos gawa na lang ako ng bagong nation out of you. Grabe. Hello? Are you with me? Naiintindihan niyo po yung galit ng Diyos. Hello? Kung sa kwento ni Noah, dumating sa point na nagsisi na si Lord na gumawa pa siya ng tao kasi ang sama ng tao, eto gusto niya nang patayin sa sama ng tao. Hello? At pangalawa po, ito yung naging desisyon ni Lord. Una, patayin na lang. Pangalawa, alright, sabi niya, dahil sa kasamaan nila, okay, dadalhin ko pa rin kayo sa lupang pangako pero hindi na ako sasama. Kayo-kayo na lang. Magpapadala naman ako ng angel pero kayo-kayo na lang. Alright, sa verse 3 po, sabi dyan, alright, verse 3, go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. Alright, so naiintindihan niyo po, okay, so ito yung mangyayari. Magpapadala na lang ako ng anghel 34, now go lead the people to the place I spoke of. Yung angel ko na lang yung sasama sa inyo. Alright, kasi pag ako talaga nagalit, talagang mamamalo ako. Alright? Ano po yung dalawang magiging decision ni Lord? Number 1, patay na lang sila lahat. Tama. Pangalawa po, hindi na sila samahan. At that means, alright, pag hindi sila sinamahan ni Lord, pupulbusin po sila ng mga kapitbahay nilang nandun. Kasi mahina pa sila eh. Alright? Pero alam niyo po ba, listen to this, dahil may pabor si Moses na natanggap mula sa Panginoon, alam natin ang kwento, sinamahan sila ni Lord, hindi sila pinatay. Tama? Tama po ba? Alright, alam niyo po kung bakit? It was because of God's favor in the life of Moses. So nung sinabi ni Lord, Moses, huwag mo akong pigilan, pupulbusin ko tong mga to. Alam niyo po, sabi ni Moses, sige po, okay lang, chapter 32, verse 11. Verse 11 na, but Moses sought the favor of the Lord, his God. Wow! Nandun sa peak ng galit si Lord, sabi ni Moses, okay? But Moses sought the favor of the Lord, his God. At sabi niya, alright, why should your anger burn against your people whom you brought out to Egypt with great power and mighty hand? Ano na lang ang sasabihin? Sige po pa next slide. Sasabihin ng mga Egyptian, baka talagang sinasadya ni Lord na dalhin sila sa disyerto para dun patayin. Okay? Sabi ni Moses, turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Sabi niya pa, alalahanin mo, verse 13, alalahanin mo si Abraham, si Isaac, yung Israel na pinangakuan mo. Alam niyo po nangyari sa verse 14, then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Wow. Galit siya, pero nung nakita niya si Moses, oo nga no. Sige, wag na lang. Okay? Ano pa yung isang niyang gustong gawin? Hindi na lang daw siya sasama. Tama? Pero ito na naman si Moses, chapter 33, verse 15 to 17, sabi niya, then Moses said, if you don't personally go with us, wag mo na lang kaming paalisin dito kung hindi mo kami sasamahan. Grabe. Paano naman malalaman ng mga nasa paligid namin na you look favor upon us? Alright? At saka ano yung magiging pagkakaiba namin sa mga makakasalamuhan namin? Yung presensya mo yung nagiging distinct kami. Alright? Alam niyo po, sabi sa verse 17, eto na naman si Lord, nag-uusap sila eh. The Lord replied to Moses, I will indeed do what you have asked. Dahil for I look favorably on you and I know you by name. Grabe. Imagine niyo po yun. Alright, ang laki ng galit ni Lord pero buti na lang may Moses. Buti na lang may Moses na handang pumagitna. Alright? At makikita po natin dito, alright, na hindi lang pamilya niya ang tinamaan ng pabor, pati yung nasasakupan niya. Amen, amen. So sino po dito gusto nun? Sino dito gustong makareceive ng ganong klaseng pabor mula sa Panginoon? Amen? Alright, yung makaranas ka ng kabaitan mula sa Diyos, tapos makaranas pa yung pamilya mo, tapos pati yung mga taong pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Wow! Amen? So now the question is, ano bang meron si Moses? Bakit siya pinaboran ni Lord ng ganun katindi? Is that your question as well? So now we will talk about what makes Moses experience high favor from God. Number 1, intimacy with God. Alam po, ang rason kung bakit ganun na lamang ang pabor ni Moses sa buhay niya, it's because of the intimacy.
At dumating na po sa point si Moses na wala siyang pinaka-importanting bagay sa buhay niya kundi ang intimacy niya with God. Do you wanna know why? Sige po, verse 11 ako pakisend or, pakisend. Paki-flash. Inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Wow! Ganito po sila mag-usap. Dikit kung dikit. Hindi ito yung casual na dikit na kung saan nagbabargadulan na sila, kundi mahabang may matinding takot si Moses para kay Lord at the same time may matindi at malalim silang relationship. Wow, imagine, inside the tent of the meeting, ang ano daw ang ginagawa ni Lord at ni Moses? Nag-uusap face to face. But this is my question. Coach, di ba sabi mo, si Lord ay spirit? Paano nag-uusap sila face to face? Well, sige po, bigyan ko po kayo ng trivia. Ang tawag po dyan sa figure of speech ay tinatawag na anthropomorphism. Okay lang, ilabas natin. At ang twister natin yan for today. Isa pa po, sige, kayo lang. 1, 2, 3, 5. Ayan. So, ina-attribute po natin ang isang hayop, ang isang deity or Diyos or even object na nilalagyan natin ng characteristics ng isang tao. Okay, ang goal nito hindi para lituhin ka, kundi para mas maintindihan mo. Kaya nung sinabi ng Bible, nung writer na si Moses nakikipag-usap siya kay Lord face to face, hindi yun literal na may mukha si Lord. Pero ang ibig sabihin nun, ganun sila ka-close. Ganon sila ka-close na ang sumunod na verse ay na nakalagay dun, they talk like a friend. Amen po. Okay, so grabe po, ganito po kalalim yung relationship na meron sila. They are very close, they know each other, they are open, and they are vulnerable. At nag-go beyond po si Moses, hindi po lahat. Ito yung classic na sana all. Because sabi po ng Bible, Deuteronomy 34 verse 10, there has never been another prophet in Israel like Moses. Wala po siyang katulad whom the Lord knew face to face. See, ganito yung closeness nila na binigyan niya lang ng access. Isang tao lang, si Moses lang. Hello? Meron tayong mga accountability friends, right? Na doon mo lang kay kwento lahat. Tama, kapag magkikwento ka sa iba, syempre pili lang. Pero iba yung talagang accountability friend mo. Ganun na ganun silang dalawa. Sobrang close nila. Amen? And maybe your question is, alright, grabe naman tong pabor na to ni Lord kay Moses. Tama po. Alam niyo po kung bakit na-receive niya tong favor na to? Dahil po, sabi po sa verse 7, it was Moses' practice to take the tent of meeting and set it up some distance from the camp, kung saan doon siya papasok para makipag-usap kay Lord. Ang highlight ko po dyan, practice na kasi ni Moses. Ano pong ibig sabihin nun? Dumating na si Moses sa point na hindi po sa kanya requirement ang devotion, ang prayer, ang intimacy with God, and even meeting with God. Nakita niya na this is my lifestyle. Nasa definition na niya ng buhay ang level ng intimacy niya sa Panginoon. Na nung nasa presence na siya ni Lord, hindi niya na napapansin, hindi na siya kumakain, wala nang tubig, just presence of God. Ilan nga pong araw inaabot siya sa bundok? 40 days? Anong klaseng soaking yun? Hello? 30 minutes nga lang, nagda-timer na tayo. Hello? At hindi po niya namamalaya na hindi na pala siya nakapag-umagahan, merienda, tanghalian, alright, merienda ulit, gabi, tapos midnight, like, wala na siyang gano'n. Ang focus niya lang, sige Lord, usap lang tayo. Tuloy pa. 1 day, 2 days, isang buwan, lagpas na ng isang buwan, nakaka-40 days. Iba po yung intimacy ni Moses kay Lord. Hello? Tiningnan niya na hindi lang to basta-basta. Ang mga Israelita, wala po silang ganitong perks. In fact, takot na takot sila sa presence ni Lord. O ba si Moses, ginawang bahay, dun tumambay. Amen? Alright, I wanna tell you this, natagpuan ni Moses ang pabor niya dahil intimate siya kay Lord. Alam niyo po, ang biggest secret ni Moses sa buhay, yung intimacy na meron siya kay Lord. Alright? Pwedeng hindi siya ang pinakamagaling, pinaka-expert, pinakamataas ang leadership skills kasi ang dami niya talagang failure. Hello? Kinulang man siya sa maraming bagay, lalo na pagdating sa organization, pero grabe, sobrang taas po ng intimacy niya kay Lord.
At dahil doon, listen to this, dinaig niya po ang marurunong at magagaling. I want to tell you this, people who are intimate with God will outnumber those who are skilled, talented, and gifted. Pwedeng hindi ka pa magaling sa maraming bagay, sana galingan mo sa intimacy mo kay Lord. Kasi tiyak mapapabilis ang promotion mo from God. Hello? Kasi kaya sana gustuin mong maging intimate ka kay Lord. Sana yung mindset mo, kapag usapang intimacy, hindi lang yan para sa mga leaders. Hindi lang yan para sa mga walang ginagawa sa buhay. Hindi lang ito para sa mga bata or sa mga matatagal na sa faith. Para ito sa lahat. Lalo na sa mga taong gustong makakuha ng pabor ng Diyos. Amen po. Alright, so grabe po. Alam niyo po, nakita ko dito, we will never imitate the kind of intimacy Moses had with God kung mali po yung mindset natin tungkol sa intimacy. Kasi again, ang pagkakita niya sa intimacy, naku, bago ko pa makuha yung pabor ni Lord dahil sa intimate ako sa Kanya, alam ko kasing isang malaking pabor yung kausapin ako ni Lord. Kasi hindi lahat kinakausap ni Lord. Hindi lahat nakikipagkwentuhan sa Kanya like face to face or like a friend. Hello? And you know what? Nakita ko po dito, alright, sana po, ang mindset natin about intimacy, Lord, the fact na kinakausap mo pa ako, aba, dadalas-dalasan ko. Amen? The fact na pag binubuksan ko yung Bible, nababago ako, aba, dadalas-dalasan ko ng buklat yan. Hello? Alright, the fact na nararamdaman ko yung presence, aba, hindi pwedeng absent ako pag Sunday. Ganun dapat yung mindset natin. Alright, because when God speaks to Moses, He speaks to him as a friend. Amen. Amen po. Alright, ano nga po ulit yung una na meron si Moses? Intimacy with God. Pangalawa po, ito nakaka-amaze. Number 2, fully embraced calling from God. Si Moses po, grabe siya. Pag tinawag siya ni Lord, although alam natin sa una, ang dami niyang dahilan, tama? Pero alam niyo, the moment na nag-yes na siya kay Lord, hanggang dulo yung yes na. Niyakap niya ng todo yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Alright? To the extent, alright, na kapag po nagkakasala ang mga Israelita, papagalitan niya. Tama. Tama, papagalitan niya. Naku, yung fuse niya talaga naman, bumibigay, talagang magagalit siya. Sasabog siya, lalo na sa pagiging reklamador ng mga Israelita. Pero alam niyo po, nakaka-amaze kay Moses, kapag kaharap na niya si Lord, hindi niya sinabing, Lord, pakipulbos na ngayon. Lord, bawian mo na ngayon. Lord, inis na ako, sobra na sila. Wala siyang ganong moment. In fact, alam niyo po ba, kahit nasa gitna siya ng disappointment at galit, he always makes sure na kapag haharap siya kay Lord, sasabihin niya, Lord, parang ahawa mo na. Kahit ako na lang. Let's read this first. Sige po, pa-next slide ako. Alright, sabi po dito, the next day Moses said to the people, kasi nga dahil nga dun sa ginawa nilang golden calf, you have committed a terrible sin. Pero sige, ganito na lang, I will go up to the Lord on mountain. Perhaps I will be able to obtain forgiveness for your sins. So Moses returned to the Lord. At yun na nga po, nag-usap sila. Alright, sabi niya sa verse 32, but now if you will only forgive their sin, but if not, tanggalin mo na lang yung pangalan ko, Lord. Lord, gusto kong mapatawad mo yung mga tao. Idamay mo na lang ako sa galit mo. Nandun na siya sa point na, Lord, itong mga taong to, tinawag mo ako dito, accountable ako sa buhay nila. Grabe. Tuwing aakyat siya kay Lord, grabe yung puso niya. Sobrang minahal niya yung calling niya. Sobrang minahal niya yung mga taong mahal ni Lord. Alam mo, nakita ko, ganito pala yung epekto ng intimacy. If you are close with God, you are sharing the same heartbeat. And that is the love for the souls. Si Moses, tao din, nagkaroon siya ng time na napapatanong siya, Lord, ba't mo ba ako dinala dito? Ba't ba ganitong tao tong mga to? Sobrang stubborn. Pero listen to this, never niyang sinabi na, Lord, pakipulbos na sila. Lord, pakipatay na sila. Hello? Kaya pala, ganun na lang si Lord makapagkwento kay Moses. Sobrang transparent niya, like a friend. Kasi alam ni Lord na kahit kwentuhan ko to, napatayin na natin. Ang sasabihin ni Moses, uy, wag. Hello? Because they already have the same heart for the people. Hello? Yes, maraming beses nasaktan si Moses.
Pero ang lagi niyang sasabihin kay Lord, Lord, please forgive them and give them another chance. Please continue to show them your grace. To what extent? Na kahit pa kasalanan ng mga tao, hindi niya sasabing, basta Lord, nagsabi na ako, labas ako dyan. Lord, yan nakikinig, nakailang mentoring na kami. Lord, ang tagal na niyan, hanggang ngayon, yan pa rin ang problema niya. Hindi siya ganun. Pagkaharap niya kay Lord, siya mismo aamin, Lord, idamay mo ako sa galit mo, patawarin mo na yung tao. Hello, ganun na ba yung klase ng pagtanggap mo sa calling mo? Mind you, million po ang hinahandle ni Moses. Imagine mo kung isang tao nga lang nilala, ang hirap na, di ba? Hello? Pero nakita niya, accountable ako. Kasi kasama ito sa pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Amen po. Alright, alam niyo po, ito pala ang nagagawa ng mga taong fully in-embrace ang calling nila sa Lord. Na tuwing harap sila kay Lord, hindi na sila para magmalines. Alright? Kundi magkaroon sila ng mabahabang puso. Kaya naman pala, ganun na lang kataas yung favor na nakuha niya kay Lord. Hello? Meron po akong ikikwento sa inyo. Isang beses po, si Moses po kasi sobrang busy niya talaga. Imagine mo, 1 million ba naman yung hinahandle niya? Alright, at wala po siyang ginawa kundi mag-pray lang para humingi ng tawad kay Lord. Biro lang po. And you know what? Isang beses po, si Moses po ay pinag-uusapan ng mga kapatid niya. Basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, sabi nila, kay Moses lang ba nakikipag-usap si Lord? Oo nga naman, ha? Chismis, no? Alright? Hindi ba nakikipag-usap din naman siya sa atin? Ha? Grabe. Ayan. Narinig ito ni Lord. Wow. Ulitin ko, nagkwekwentuhan sila. Si Lord pala on watch. Hello? Okay? Narinig ito ni Lord. Si Moses ang pinaka-humble sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya tinawag agad ni Lord sina Moses, Aaron at Miriam. Pinatawag ang magkakapatid. Hindi to alam ni Moses. Alright? Sabi niya, kayong tatlo, lumabas kayo at pumunta sa banal na tent. Agad namang pumunta. Alright? Ang tatlo, bumaba si Lord sa anyo ng haliging ulap at nagstay sa entrance ng banal na tent. Tapos tinawag niya sina Aaron at Miriam at lumapit naman sila sa harapan. Nagsalita si Lord. Listen to this. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Kung may mga prophet sa inyo, nakikipag-usap ako sa kanila sa vision at sa panaginip. Pero ibahin niyo ang servant kong si Moses. Sa kanya ko, pinagkatiwala ang bayan ko. Nakikipag-usap ako sa kanya ng harapan, malinaw at direkta. Nakikita pa nga niya ako. Bakit hindi man lang kayo natakot magsalita laban sa servant kong si Moses? Wow! Sobrang bad trip ni Lord, nag-walk out, sabi sa verse 9, sobrang nagalit si Lord sa kanila, alright, at umalis siya. Bad trip. Bakit? Hindi nyo alam na kapag kaharap ko si Moses, pinagtatanggol kayo niyan. Tapos kayo pag iba kaharap nyo, hindi nyo malang mapagtanggol si Moses. Andun siya sa ganong level. Nandun siya sa ganong level na, Lord, okay, ilalaban ko tong mga to sa harapan mo, pero ikaw na lang magtanggol sa akin. Sobrang busy ni Moses yakapin ang calling niya na wala na siyang time para ipaliwanag ang sarili niya sa mga taong hindi willing mag-submit. And guess what happened? Si Lord po ang nanermon at namalo. Tama po. At alam niyo po nangyari dyan, nagkasakit po si Miriam, pero ayan na naman si Moses, napaka-humble. Umiyak na naman si Moses kay Lord at sabi ni Lord, sige na nga, pagalingin na natin yan. See? Sobra yung puso niya. What I'm trying to point out here is that nasa ganitong punto na po si Moses ng pagyakap niya sa calling niya, na sobrang busy niya sa pinapagawa sa kanya ni Lord, na miski pagtanggol ang sarili niya, di niya naginawa. Kaya si Lord ang nagtanggol sa kanya. Nakuha niya ang pabor ni Lord dahil wala kasing humble tulad ni Moses. Imagine praying for people na nagbumabato sa'yo. Ibang klase po ang puso na meron si Moses. Kaya naman kitang-kita po talaga na hindi lahat binigyan ni Lord ng access sa favor na yon. Kasi hindi lahat willing pagdaanan yung ganong puso ni Moses. Amen po. You know what? I realized the only key to unlock God's favor in your life is when you learn to fully embrace God's call in your life. Kasi pwedeng baka mamaya may hesitation ka, kasi baka hindi naman talaga ako tinawag. Hello? Right? When you can only say, alright, na Lord, okay, tinawag mo ako dito, sa akin to lahat, yakapin mo ng buo. Even
sa mga panahon na miski yung mga pinagkatiwala sa iyo ng Lord, they are the people who are hurting you the most. Amen po. Sino dito gusto ma-receive yung favor ni Moses? Ayan, just be willing. Yakapin po ang calling ng Lord sa inyo. Okay? Last na po ako, number 3, desire to know God more. Ibang klase po si Moses. Okay? Ibang klase. Imagine po, galit po ulit si Lord dahil nga dun sa golden calf. Alright? So, ang daming namatay po because of that. Ang verdict ni Lord, sabi niya, hindi na ako sasama sa inyo. Angel na lang. Alright? Sabi niya, personally, as a Yahweh, hindi na ako sasama sa inyo. Okay? At according po kasi sa study, listen to this, di ba po si Aaron ang gumawa ng golden calf? Nung nagawa niya na po yun, sinabi niya sa mga Israelita, eto nakikita niyo to? Ito yung nagligtas sa atin sa Egypt. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi pa nila na-identify kung sino si Lord? Na pinagkamalan nilang isang rebulto? Questionable ngayon, lumalabas na, bagamat ang dami ng pinerform ni Lord na signs and wonders, questionable pa rin sa kanila kung sino si Lord. Hindi pa rin sila nagkaroon ng tamang understanding kung sino siya. Kaya naman, sabi ni Lord, di na lang ako sasama. Hindi na lang ako sasama. Sobra yung tampo niya. Alright, nakita niya na sobrang rebellious na mga ito to the point na baka mamaya, Moses, total, pinoprotektahan mo yung mga yan, kayo-kayo na lang. But you know what? Listen to this. Nung in-approach po ni Moses si Lord, ganito po ang naging approach niya. Hindi po tulad ng dati na idadaan niya sa, Lord, di ba may promise ka? Di ba, Lord, mahal mo sila? Tsaka Lord, tingnan mo, nagsisi na sila kasi actually after that, talagang umiyak yung mga Israelita, nagsisi naman talaga. Pero hindi po ganun yung naging appeal ni Moses. Sabi po sa verse 13, ganito niya po sinabi, if it is true that you look favorably on me, Lord, kung totoong nakikitaan mo ako ng pabor, let me know your ways so I may understand you more fully and continue to enjoy your favor. Sabi niya, Lord, di ba po I have favor in you? Di ba po of all people, kinakausap mo ako face to face, pinapaboran mo ako? Lord, gusto ko pong magpatuloy sa pabor na to. Okay lang po ba? May isa po akong request. Magpakilala ka pa sa akin kasi mas gusto pa kitang makilala. Moses expressed his desire to know Yahweh all the more. Again, ang kasalanan ng mga Israelita, parang hindi nila kilala si Lord. Pero sabi ni Moses, if I will be one in a million na magde-desire na makilala ka, I wanna be the first. Yung no po na ginamit dyan, alright, let me know your ways, ang Hebrew word po ay yada. Familiar word? Yada. Meaning to say, gusto niyang makilala in an intimate way, mas malalim, alright, to find out and discern, to know by experience. Gusto niyang i-level up yung closeness or pagkakilala na meron siya sa Panginoon, even to the extent, gusto niyang ma-experience ito. Wow. Okay? Kaya naman, nung sinabi ng Lord, sige, pagbibigyan kita, humirit pa to si Moses, sabi niya sa verse 18, Moses responded, then show me your glorious presence. Wow. Alam niyo po, grabe po. Ang lakas ng loob, mag-request ni Moses na, Lord, I want to know you more. Can you show me your glory? Ano pong ibig sabihin nito? Alright, kung halos buong Israelita, ayaw kang kilalanin at mas gusto nilang kilalanin ang Diyos-Diyosan, Lord, ibahin mo ako. Hello? If among million walang ibang gustong mag-seek sa'yo, Lord, gusto kitang makilala ng todo. Andito ako, magpakilala ka sa akin. I want to know you more. Grabe po yung puso ni Moses. Alam na alam niya talaga kung ano yung kinakagalit ni Lord. Ito yun. Natumbok niya. Galit si Lord kasi hindi pa rin siya kilala. Kaya sabi niya, Lord, kung ayaw nilang makilala ka, ako Lord, magpakilala ka sa akin. Hello? If you will come to that point na halos lahat ayaw makilala si Lord, sana ikaw maging Moses ka. Lord, I want to know you more. Alam niyo po, Moses can be just like his siblings. Pwedeng gayahin niya si Aaron, si Miriam, or katulad ng mga Israelita. But we see here, iba po siya. Kaya pala naranasan niya ang pabor ng Diyos. And to tell you, truly po pinagbigyan ni Yahweh ang request niya. Gusto mo akong mas makilala? Magpapakilala ako sa iyo. Tatalon po tayo, Exodus 34, verse 5 to 11. Okay?
Excited po ba kayong makilala din si Lord? Amen. So sabi po dito, okay, bumaba si Lord na nasa ulap at tumayong kasama sa tabi ni Moses. Prinoclaim ang pangalan niya, Yahweh. Tapos dumaan si Yahweh sa harap ni Moses at nagproclaim, ako si Yahweh, ang Diyos na mahabagin at maawain. Ito po si Yahweh. Hello? Okay? Mahabang pasensya ko, wagas kong magmahal at laging tapat. Nananatili ang pagmamahal ko hanggang sa libo-libong henerasyon. Pinapatawad ko rin ang kasalanan nila at kasamaan. Pero di ko palalampasin ang kasalanan ng mga magulang. Paparusahan ko sila pati na ang mga anak at mga apo nila hanggang sa ikatlo, ikaapat na henerasyon. Mabilis na lumuhod at nag-worship si Moses. Because of a desire to know God, pinagbigyan po siya ni Lord. Pinagbigyan po siya ni Lord. At kung tatalon tayo, dahil po doon, sa verse 10 po, sabi po dyan, the Lord replied, dahil sa ginawa mo, Moses, ganito, ire-renew ko yung covenant natin. Listen, I am making a covenant with you in the presence of all people. I will perform miracles. Sabi niya nung una, angel na lang, kayo na lang, sabi ni Mo. Tapos ngayon, binawi niya, sabi niya, sige, ako si Yahweh. I will perform miracles that have never been performed anywhere in all the earth or any nation. Pa next slide ako. Right, sabi niya, and all the people around you will see the power of Yahweh, the Lord, the awesome power I will display for you. But listen carefully to everything I command you today. All right, then I will go ahead and drive out these Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. In short, Moses, dahil pinakitaan mo ko na kung isa lang ang magde-desire na makilala ako, then I will renew my covenant. Hindi niya dinamay yung isang gusto siyang makilala. Hello? Alam niyo po, gusto ko maintindihan niyo, kapag mas dinesire mong mas makilala si Lord, talagang magpapakilala siya. At mas gagawin niyang kalaharo ang mga pangako niya sa iyo. Sino dito naniniwala na may pangako si Lord sa kanya? Sometimes, it's vague. Malabo, hindi natin makita, tama. Pero alam mo, pag patuloy kang nag-express na, Lord, I want to know you more, I want to know you more, mas magiging klaro po ang pangako ng Panginoon. Amen po. Sige po, ano po ulit yung tatlong bagay na meron po si Moses? Number 1, intimacy with God. Pangalawa po, fully embraced. Ayan, pangatlo po, amen po. Ito po ang naging susi ni Moses para makita niya ang magandang pabor ng Diyos. Amen po. Ang maging mas malalim sa relationship ni Lord sa kanya at the same time maging successful sa mga bagay na pinapagawa ni Lord. Amen po. Tapos na po ako. Sino po gustong maranasan ng pabor ng Diyos? Sino dito gustong makatanggap ng pabor na babanda sa pamilya niya, babanda rin sa mga taong pinagkatiwala ni Lord sa kanya? Amen po. You know what, if that is you, meron po akong hamon sa inyo, gawin niyo po itong tatlong bagay na ito. What to do now? Number 1, intentionally work out your intimacy with God. Ilaban mo ang intimacy mo kay Lord. Huwag kang papayag na active ka publicly pero di na active ang private life mo. Huwag kang papayag, alright, na may palakpak ka mula sa tao pero wala ka ng palakpak mula sa Diyos. Trabahuin mo ang intimacy mo. And I'm saying this intentionally work out kasi hindi po ito mangyayari by accident. Kailangan mong intensyonin. Kailangan mong ilaban. Kung kailangan mong hilahin ang katawan mo just to open your Bible, do it. Hello? Huwag po natin gawing excuse na I don't feel like reading the Bible today so I'm not gonna read it. Paano kung isang taong ka nang you don't feel like doing it, right? So, delikado yan. No, do it anyway. Amen po, ilaban mo talaga. Huwag mo lang gawing part of your life. Ituring mong buhay ang intimacy mo kay Lord. Amen po. Okay, letter B po, be faithful with your God-given calling. Si Moses po, sobrang faithful niya. At ang sabi ng Bible, Numbers 12:7, but this is not true of my servant Moses, he is faithful in all my house. Sobrang faithful, sobrang tapat ni Moses. Alright, okay lang, pakibalik ako sa letter B. Okay, na grabe po
Gaano siya ka-faithful. Old Testament pa siya nabuhay. Pero alam niyo po, pati sa New Testament, pinag-uusapan pa rin ang pagiging tapat niya. Alright, sabi po sa Hebrews 3 verse 5, Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. Sobra po. Alright, ang challenge ko sa iyo, maging faithful ka sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Ang unahin mo, calling mo. Hello, listen to me. Ang unahin mo, katapatan mo sa mga bagay na pinagkakatiwala sa iyo ni Lord. Sino dito gustong maranasan ng favor of God? Then be faithful. Estudyante ka, mag-aral kang mabuti. Nagtatrabaho ka, ayusin mo yung trabaho mo. Nagdi-disciple ka, mahalin mo disciple mo. May ministry ka, mahalin mo yan. Galingan mo for the Lord. Yakapin mo ang calling mo. Do not question it. Alright? Tinawag ka ni Lord dyan sa pamilya mo. Do not question it. Tinawag ka ni Lord dyan sa workplace mo. Do not question it. Kung may kaibigan ka ngayon, tinatawag ka dyan ni Lord sa community mo, sa ministry mo, at even minsan sa mga missions. Embrace it. Hello? Yakapin mo ng buo at galingan mo doon. Be faithful. Lastly po, tapos na po ako, prioritize growing in your knowledge about God. Hindi man natin fully makikilala at mararanasan ng Diyos, pero hindi rin naman siya madamot na magpakilala at magparanas ng mga bagay na patungkol sa Kanya. Kaya naman ikaw, huwag kang huminto in seeking the Lord and desiring to know Him. Huwag kang mapagod, magbungkal ng kaalaman, huwag kang humintong matuto. Desire to know God more. Ito po dapat ang priority natin. Kung sa tingin mo, alam mo na lahat tungkol kay Lord, nagkakamali ka. There's so much things you need to know about God. So the challenge is, magpatuloy ka, magpalalim ka, mas unahin mo ang growth mo sa Panginoon. Let me tell you this, ang magpapatibay sa faith mo sa Diyos ay ang pagkakilala mo sa Diyos. Amen? Kaya dapat ikaw mismo kumbinsido ka. Sino nga si Yahweh? Pag sinabi nilang masama si Yahweh, no. Si Yahweh ay mabuti. Si Yahweh ay mapagmahal. Si Yahweh ay matuwid. Si Yahweh ay Diyos na hindi nagbabago. Si Yahweh lang ang dapat purihin. Amen? Amen po. Sana tayo yung tagapagtanggol sa pangalan ni Yahweh. Kasi tayo mismo in-enkwentro tayo ni Yahweh. Amen po. So ano nga po yung tatlong bagay na challenge sa atin ng Lord? Intentionally work out your intimacy with God. Pangalawa po, be faithful with your God-given calling. Number 3, letter C, prioritize growing. Tapos na po ako, alam niyo po ang totoo niyan, nakakahanga po ang buhay ni Moses. Do you agree? Right? Siya po ay may matinding pabor na nakuha mula sa Diyos. Pabor na hindi lang siya ang nag-benefit, hindi lang pamilya niya, kundi pati mga pinagkatiwala sa kanya ng Lord. Alright? Listen to this. Hindi ko po alam kung ano pong estado ng ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. But let me tell you this. Your impact in the ministry depends on your intimacy with God. Hello? Nakasalalay sa intimacy mo with God ang ministry mo. That means, ang laki ng potential ng ministry mo. Ulitin ko, that means, ang laking posibilidad na lumaki ang mga bagay na hawak mo ngayon. The moment galingan mo sa intimacy mo with God. The moment gawin mong top priority ang relationship mo sa Lord. You know what? Ano man yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ni Lord, pwede yan lumaki. Pwede yan i-increase ni Lord. But that is only possible if we are also increasing our love, our passion for the things of God. Amen po. Balik tayo sa intimacy. Bago ministry, intimacy muna. Bago calling, God's dealing muna. What if I tell you that you are next in line after Moses to experience God's favor the moment ilaban mo ang intimacy mo with God? Hello? Hindi ko po alam anong estado ng leadership mo. Maybe pinagkatiwalaan ka ng Lord ng isang trabaho, ng isang posisyon, or mga disciples. But let me tell you this, your significance as a leader depends on your level of acceptance of God's call. Lalabas ang tunay na galing at mas magiging effective ka the moment dumating ka sa point na tinanggap mo ng buong buo ang calling mo. You know what?
Kung hanggang ngayon you still question your purpose and calling, it's time to stop it and embrace your call. Ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong dapat takbangan, talunan. Lalo na kung malinaw sa'yo may word si Lord, do not delay. Talunan mo yan, paniwalaan mo yan, panghawakan mo yan. Because I wanna tell you this, kayang maglabas ni Lord ng matinding pabor sa mga leaders na hindi magdadalawang isip na hakbangan ng calling ni Lord kahit pa it will cause them discomfort. Hindi ko rin po alam kung anong estado mo bilang isang mananampalataya ng Diyos. Maybe some of you struggling sa faith, but let me tell you this, as a believer, what makes you different from others is your desire to know God more. Pwedeng struggling ka ngayon, pero church, season lang yan. All the more na sinusubok, all the more na mag-decide, nakakapit ako, magde-decide na magpapalalim ako sa Panginoon. Mas makikilala mo si Lord, alam mo bang the moment you don't stop desiring to know God more? Because I wanna tell you, katulad ng kwento ni Moses, nasa unfavorable situation siya, pero natagpuan niya ang malaking pabor ng Diyos. Tanungin kita, are you in that unfavorable situation? Mukhang imposible, mukhang hindi mo na alam. Then I wanna tell you this, nasa napakagandang sitwasyon ka para ma-receive ang favor of God. Huwag ka lang huminto. Continue to desire. Kung dati ka nang aandap-andap, please lang, ilaban mo ang apoy mo. Desire to know God more. Unahin mo ang pagkilala mo sa Panginoon. I want to invite everyone to please stand up right now. Come on, stand up right now. And I want you to close your eyes. Sino dito gustong i-bless siya ni Lord? Sino dito gustong maranasan ang klase ng pabor na naranasan ni Moses? If that is you, I want you to close your eyes right now. Lift up your hands. Come on, lift up your hands. Lift up your hands to Jesus. Lift up your hands. Bless you. Come on, close your eyes, lift up your hands. Receive the favor of God. Receive this declaration. Shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give. Come on, receive this declaration from God. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you. Ang pabor manggagaling sa Diyos. Come on, right now, desire favor of God. Desire favor of God in your life. Receive it right now. Receive it right now. Lord, gusto namin yung pabor na galing sa'yo. Yung mukhang imposible, nagagawin mong imposible. Yung mga bagay na hindi namin kaya at limitado sa amin, Lord. We want that. Come on, declare it right now. Receive it. Receive it right now. Lakayan mo ang desire mo. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations. Receive it right now. God is here right now. God is here in the midst of us. Lord, we want your favor. All around We want your favor.
Maybe some of you here, you cannot say the words na, Lord, let your favor be upon me. Because ito mismong mga kamay ay nakagawa ng kasalanan. Nakagawa ng pagsuway. Sa oras na ito, I'll give you time. Repent. Hingi ng tawad. Tataas ang kamay. Lord, linisin mo itong mga kamay na ito para ma-receive namin yung favor na nanggagaling sa'yo. Come on. Hingi ka ng tawad. Malinis ka sa Panginoon sa oras na ito. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. Hovering, hovering, hovering. The Holy Spirit is here. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's for you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you. Come on. He's for God is you. for you. He's for you. He's for you. He's for you. He's for you. Come on right now. If you are desperate for God's favor, you can come in front. You can kneel down. Hindi ako namimilit sa mga may gusto lang ng pabor ng Diyos. Yung klase ng pabor, natatamaan pamilya niya, calling niya, pati next generation. Come on, be desperate for God right now. The thing that will sustain you is the favor of God. So right now, come on, let's just have a time, a moment right now, a moment right now, that we just want to be surrounded with God's favor. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. He's with you in the morning and the evening. Come on, receive God's favor right now. Pabor na wala pang nakakakuha before. Pabor na sa'yo lang ibibigay ni Lord. He's for you. 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 Lord, winawasak namin anumang kasinungalingan ng demonyo na hindi mo kami kayang pagpalain. In the name of Jesus. Winawasak namin anumang kasinungalingan ng demonyo na dahil sa nagawa naming kasalanan, hindi mo na kami ulit pwedeng samahan. Lord, right now, we believe that you are for us. That your favor will be upon us. Lord, may impact pa rin kami. Iyon ay dahil hindi nawala yung pabor mo sa mga buhay namin. Okay lang ba? We will declare it. He is for you. He's for you. Come on. He's for Come on. you. He's for you. He is He's for you. He's for you. He's for you. He's for you. Shikaraya, galaya, handaraya. He is for you. He's 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 for you. Receive it. Receive it right now. Say amen. Amen. We want that. We want that, Jesus.
Thank you, Jesus, for confirming again the covenant. Yung bagay na pinangako mo noon, pinapangako mo ulit. Kasi may nakita kang Moses sa amin. I wanna minister to the new friends. If you are new here, bago ka dito, first time mong umatan, lift up your hand. Lord, I pray that you are going to build a relationship today. Hindi dahil may umiiyak kaya sila umiiyak. Ito po ay dahil naranasan nila ang presensya mo. At ito po ay para i-confirm sila, Lord, that their search is over. They've already found the very person who will complete them. And starting today, Lord, they will commit that they will always be asking your presence. I want to minister to the youth, young professionals, and even sa mga parents. Lift up your hands. Lord, ilalaban namin ang intimacy namin. Ang may papamana namin sa mga anak namin, intimacy namin sa'yo. Ang ipangahawa namin sa mga kaklase namin, intimacy namin sa'yo. Ang isang bagay na asset namin sa trabaho, intimacy namin sa'yo. So Lord, we are going to go back to our meeting place. And we will love you like never before. And lastly, I want to minister to the ministers. Be like Moses. Maging iba ka. Patuloy kang mag-yes sa calling ni Lord. At kung ayaw ng iba, i-desire mo. At kung tatalikod ang iba, piliin mo ang Diyos. Lord, we lift up to you everything, Lord. And we believe right now that you have encountered us. It's an authentic encounter to the King of Kings, to the Lord of Lords, to Yahweh. Isang mabuting Diyos. Come on, right now, pasalamatan mong Diyos. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your word. Lord, binabago mo kami. Inaayos mo kami para mas maging kagamit-gamit kami. May mga pinatawad na magsisimula ng maayos na buhay. At may mga binalik na makakabalik. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you, God. Praise you, God. In Jesus' name. Amen and amen.